Hello, good morning mga beshi. Andito kami sa sunflower field. Ayan, kasama ko dito yung aking anak na si Susie. So, medyo maulan-ulan mga besh, ulan-init. So, at dito, meron din silang water wheel. Ayan, o, diba nag-ano yan ng electricity. So, every year mga bishi, nagtatanim. Iwan ko sinong may-ari dito. Siyempre, Japanese ang may-ari. Ganon. Nagtatanim sila ng bulaklak dito at saka every year dinadayo to ng mga tao. So after ng sunflower, meron na naman silang itanim dito. Laging bulaklak ang tinatanim dito. Last year yung purple, tapos yung iba-ibang kulay na flower, yung maliliit. So ayan mga bishi, ayan, pwede ka maglakad sa sa tanim, sa mga taniman ng sunflower sa gitna. Pwede ka nga kahit humiga ka eh. At saka walang bayad yan mga besh, libre yan. Libre kang humiga, libre kang maglakad dyan sa gitna ng taniman ng sunflower. Ang babae talaga ng mga Japanese, kakaiba talaga sila. Kung sa Pinas pa yan, may entrance ka na dyan. Hindi ka pwedeng pumasok ng libre. O, diba? Pero dito sa Japanese, libre yan. Yung mga ganun nilang lugar, libre. Ayan, naglalakad kami dyan sa gitna. Kaso, ang daming bubuyog mga besh. Maaga talaga ako pumunta mga best kasi pag tanghali na or hapon, madami ng mga tao kasi maraming turista dito sa lugar ng Okinawa. Alam niyo ba mga besh, ang na-notice ko dito sa mga Japanese, mahilig sila magtanim ng mga ganitong flower sa mga lupa nila. Hindi ko alam kung government property ba tong lupa na to. Mahilig sila magtanim ng mga ganun. Tapos dinadayo yan ng mga tao. Libre. Walang entrance fee. Kahit anong gawin mo dyan, maghapon ka man dyan, walang bayad. Kaya, so I wonder kung tinutulungan yan sila ng government. That's all for today. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung video. Next time ulit. Bye!